Isang babaeng vlogger ang umani ng matinding batikos mula sa publiko matapos niyang duraan umano ang holy water sa loob ng isang simbahan sa Jimenez, Misamis Occidental. Ang simbahan, na itinuturing na sagrado ng mga Katoliko, ay tila ginawang background lamang ng content para sa social media. Ang simbahan ay lugar ng katahimikan, dasal, at pagninilay. Ngunit sa isang iglap, naging eksena ito ng kawalang galang at paglapastangan. Ang holy water na ginagamit ng mga Katoliko bilang simbolo ng paglilinis ng puso at pananampalataya, dinuraan. Isang kilos na hindi lang bastos, kundi mariin tinutulan ng buong pamayan ng Katoliko. Ayon sa Archdiocese ng Ozamis, isa itong malinaw na act of sacrilege o pagsalaula sa banal. Hindi ito basta biro. Hindi ito simpleng prank. Isa itong direktang pagyurak sa sagradong paniniwala ng isang relihiyon. Dahil sa ginawa, ipinasara pansamantala ang simbahan. Isinagawa ang mga ritual ng pagbabalik loob at pagsisisi bilang pagrespeto at paghingi ng tawad sa Diyos. Inilunsad ang mga panalangin at confessions bilang bahagi ng tinatawag na reparation upang maibalik ang kabanalan ng simbahan na nyurakan. Ngunit ang tanong, bakit kailangang umabot pa sa ganito, ang mga content creator, lalo na yaong may malaking reach, ay may pananagutang moral. Hindi lahat ng bagay ay dapat gawing content. Hindi lahat ng lugar ay dapat gawing set ng video. Hindi lahat ng kilos ay pwedeng sabihin joke lang kapag nagalit na ang tao. Ang respeto sa relihiyon ay hindi dapat isantabi para lang sa views, shares, o komento. Naglabas ng video ang vlogger na humihingi ng paumanhin, ngunit para sa marami, huli na. Wala Diyos ko naluwag yun guys, as in. Marami ang nasaktan, hindi lang mga Katoliko, kundi ang lahat ng may respeto sa pananampalataya. Gusto ko mga ipasaylo sa tanan nga Katoliko kung masala ako. Marami ang nagtatanong, nasaan na ang paggalang? Nasaan ang takot sa Diyos? May mga lugar na hindi para sa content. May mga bagay na sagrado, at ang sagrado ay hindi dapat tinatawanan, pinaglalaruan, o ginagamit para sa kasikatan. Kung may natutunan tayo sa insidenteng ito ay ang kahalagahan ng pag-ingat, respeto, at pananagutan. At higit sa lahat, ang paalala na may mga linya na hindi dapat tawirin, lalo na kung ang tinatapakan ay ang paniniwala at dignidad ng iba.